Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Last day na ng workshop. Yee! Yan yung aking paligid. And dito tayo papasok sa Medicine Start sa kabila. Ano? Here. Hello. Hello, we're back and katatapos lang ng ating workshop. So, na-in-person. So, tomorrow is self-study. So, online lang yan. And the career coach will follow up on us kung ano ng improvements sa career namin dito. Ayun. So, ngayon, I'm just waiting for my husband. Sunduin niya ako and bibili niya ako ng donut as a reward. Siyempre dapat even small wins dapat sineselebrate yun. Kasi kung nakatingin lang tayo sa big picture at hindi natin agad siya makuha, siyempre may tendency na ma-frustrate tayo. So yung mga small steps na ginagawa natin, yung mga small achievement natin, dapat we should celebrate that, diba? So ayan, on the way na daw siya. So dito muna ako sa loob kasi malamig sa labas. Pero pakita ko sa inyo kung ano yung weather ngayon sa labas. Kanina kasi it's +2. So ngayon, tingnan natin kung ano na yung temperature. That's so fresh. So, ang temperature pala today is +5. Ganun ang temperature natin today. And ito yung labas namin. So, I'll just wait for my husband dito. Ayan, pwede mag-park dyan saglit. Ayan, tapos ang ganda nito, oh. Pwede kang maghulog ng letter, mag-mail ng letter dito. Diba? So nice. Uwi na tayo. May sundo. Passenger. What can you say? Natapos ko yung workshop. Tapos ko. No, syempre, English speaking. Diba? Tapos, saan mo ako nilibre? Saan mo ako nilibre? Syempre, dapat i-reward mo ako. Even small wins should be celebrated, diba? Right? Saan mo ako nilibre? Paano naka-video? Ano naka-video? May proof. 7-Eleven. lang natin pala. 7-Eleven. Yan. Sa Teams. Kasi first time ko mag-Teams. Gusto ko matikman yung... Video ka? Kala mo naman kamahal-mahal. Gusto ko matikman yung donut nila. So, bibilan niya ako ng Teams. Ano ba tawag doon? Team Donuts. Yehey! Saka ano meron doon? Yun lang. Yun lang? Kape. Ayoko nun. Oh my gosh! Hindi pala na-record. Oh my gosh, ang haba nung sinabi ko. Hindi pala na-record. Ayun, anyway. Hindi na-record. Okay, anyway guys.
Yun, so, andito na ulit, no? Sa bahay. And hindi na ako nakapag-vlog kanina. Yun nga, di ba sinasabi ko, every small win should be celebrated. No? Kasi, syempre, nag-effort ka din, di ba? Dumaan kami sa yan, Tim Horton. So, ito talaga yung first teams ko. First donut. First donut ko dito sa Canada. First matitikman kasi nga natapos ko. Though hindi pa naman tapos, pero natapos na natin yung in-person workshop. Kasi next week meron pang one-on-one. And then the career coach, mag-follow up pa siya kung ano na naging progress dun sa goals natin. Diba? Pero yung in-person, diba? Natapos na natin siya. So, I'm so happy and so proud of myself. Charot. Kasi, diba, syempre, ano yun? Parang kaming mga estudyante doon eh. So, English, diba? Very interactive. So, na-enjoy ko siya. And, ayun nga, we have to celebrate that. Charot. Di naman ako bumali asawa ko eh. Ayan. So, pakita natin yung donut. Ayan, guys. Binilan niya ako ng 6 donuts. Ganyan. Ubusin ko daw lahat yan. Diba? Yummers. Ayun. So, ganun nga. And sugar. Diba? Hindi kasi siya ma-sugar talaga. Diba? Hindi nga siya nagra-rice. Pero nag-adapt siya sa akin. Kasi nga, syempre, adjustment period eh. Diba? Hindi naman madali mag-adjust. And I'm so thankful sa mga tao na nakakaintindi ng situation, 'di ba? Kasi syempre yung pupunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala, 'di ba? Na bago yung lengguwahe, 'di ba? Yung kultura bago, yung lugar, syempre hindi ka familiar. So malaki talaga siyang adjustment. And I'm so na-appreciate ko talaga yung mga taong nakakaintindi ng mga ganitong situation na hindi siya madali. No? Hindi siya madali. Sabi nga kanina nung career coach namin eh. 'Di ba parang yung decision mo pa lang na mag-move dito, 'di ba? Is very courageous, 'di ba? And totoo. 'Di ba? Kasi parang iniwan mo yung comfort zone mo eh. Iniwan mo yung mga nakagisnan mo. Iniwan mo parang lahat talaga iniwan mo doon eh. No? Pero I'm so thankful sa mga tao na tumutulong talaga. Malaking bagay na meron kang support system na talagang nakakaintindi and susuportahan ka. No, dun sa big decision na ginagawa mo. And sooner or later, di ba, makaka-adapt naman tayo. Pero process siya. No? It's really a process talaga eh. Kasi hindi natin pwedeng masabi unless tayo yung nasa ganong, 'di ba, situation. 'Yun. So, no, kaya itong pagpa-vlog sobrang dati ko pa to talaga gustong gawin. Actually, nasa dream board ko siya na magkaroon ng YouTube videos, ganyan. Pero ngayon lang, naging realidad. No? So, kasi, syempre, right now, wala na. Pumasok na yung asawa ko. 'Di ba? Ako na lang ulit mag-isa dito, 'di ba? So, kung talagang wala akong gagawing action para gumana yung mga brain cells ko, para mag-grow ako as a person, 'di ba? Or mag-progress ako dito sa situation ko right now, 'di ba? Paano na? 'Di ba? So, may mga taong yes, tumutulong sa atin, pero we also have the responsibility to help ourselves, 'di ba? So, it's a way talaga. Nagulat nga ako eh. 400 views! My God, yung isang may video, the rest is more than 100, ganyan. Tapos, meron talaga 400 views. Sino tong mga tao na to?
'Di ba? So, nakakatuwa na meron palang nakaka-appreciate and nanonood and hopefully may nakukuha sila. Kasi ako din naman bago ako pumunta dito, talagang yung YouTube ang isa sa naging tool ko para talagang, maging madagdagan yung preparedness ko pagpunta dito. So, ang dami kong talagang YouTube videos na napanood, 'di ba? And right now, gano'n din yung ginagawa ko sa mga future na Canadians, 'di ba? Sa mga pupunta dito, 'di ba? Yung mga susunod na titira, yung may mga plano na mag-migrate dito, na tumira dito, 'di ba? Ako naman yung mag-give back, 'no, na in my own way, in my own experience, 'di ba, na i-she-share ko kung ano yung buhay, natin dito sa Canada, 'di ba? So, and para siyang itong vlogging, feeling ko para siyang modern diary. 'Di ba, dati kasi na-express natin yung ako before, 'di ba? Malaking tulong kasi yung journaling, eh, yung meron kang nagiging outlet. So, diary is also ano, gano'n, 'di ba? Na dati pa nga 'di ba ano, may lock pa 'di ba yung diary natin, may lock pa yun dati. Dun mo na-express yung mga nangyayari sa'yo sa araw-araw, ano yung naging realization mo, 'di ba? Ano yung napagtanto mo, ano yung na-realize mo, ano yung naisip mo, 'di ba? Ano yung naging idea mo, 'di ba? Parang parang ganito rin yun, eh, 'di ba? Pero with the use of technology, 'di ba, nailalabas mo din dito yung na-express mo, yung sarili mo dito. Pero eto din, dual purpose kasi meron ka din tao na natutulungan through this video na I hope, 'di ba, na natutulungan sila dito sa mga simpleng mga videos na ginagawa natin. And yun, gusto natin mapakita talaga sa kanila yung realidad, 'di ba, ng buhay dito sa Canada. Pero ako, sabi ko nga maswerte ako kasi excuse me, siyempre nandito yung asawa ko. Kumbaga, he is more than parang 10 years na. Or magte-10. 10, magte-10 or more than. Gano'n na siya katagal dito. So, siya talagang nakapag-settle na siya dito, 'di ba? Alam niya na yung pasikot-sikot and all, 'di ba? So, malaking tulong sa party ko kasi kumbaga meron akong, ano na, sandalan. Meron na akong, pundasyon dito kasi nga nandiyan siya, 'di ba? So, malaking tulong. Pero, 'di ba, in my 3 weeks na nandito ako na-realize ko paano yung mga taong talagang walang kakilala, walang support system dito, yung talagang mag-isa lang. Challenge talaga. It's really a challenge talaga. Very challenging talaga. And ayun, nakakatuwa nga kanina kasi, yung classmate talaga, yung classmate ko kanina. Ayun nga, after that, kasi tapos na yung ano, in person na ano natin, mga meeting. So, next week is virtual naman, one-on-one, ganyan. Hingi niya yung number ko, nag-exchange kami ng number. So, ay, ano, may bago akong network, 'di ba? May bago kang kakilala. So, nakaka-happy. Nakaka-happy yun ako, na-happy ako dun. I hope siya din. And I think so. 'Di ba? Tapos, ayun nga, exchange kami ng numbers and then parang ayun, nakakatuwa na gano'n lang pala, 'di ba? Yung magsimula ng bagong network dito kailangan mo lang ilabas talaga, ilabas talaga yung sarili mo sa community. Pero kasi siyempre sobrang lamig, struggle din yun, guys. Winnipeg is winter peg nga daw, winter talaga, laging winter, laging ang lamig-lamig. Even sa house, tingnan mo yung itsura ko, 'di ba? May heat tech pa ako, sabi ng asawa ko para daw akong ano, may heat tech, lamig na lamig yan. Yan. Mas malamig kahit sa loob ng bahay, lalo sa labas, 'di ba? Kaya maintindihan mo bakit walang tao sa labas. Siyempre ang lamig.
Diba? Ang lamig, kaya walang tao sa labas. Ganun talaga, no? And yung sa tsinelas, 'di ba? Kasi hindi ka naman mostly lalabas dito, diyan sa backyard nakatsinelas kasi nga sobrang lamig, 'di ba? So kahit lalabas ka, kailangan at least yung tsinelas mo is may cover din, 'di ba? Kasi malamig talaga. Pero sabi nga nila ngayon, yung temperature right now is +5 pa nga ngayon eh. Kanina is 0 nung morning, ngayon is +5. Kaya nga sabi nila is, naku, wala pa daw to. Paano na pag meron? Kasi umaabot daw ng -35, -38, negative minus. No? Yun yung natutunan ko. Mas gamit nila dito yung minus. -38, -35. Ay, naku, paano na kaya? Diba? So, parang ayun, pero syempre kailangan expect pa din natin yan na anytime soon, 'di ba? Ganun na yung temperature dito. And yan. Sobrang thankful and grateful pa din sa lahat ng nangyayari sa atin right now kasi 'di ba lahat naman tayo may challenges, lahat naman tayo may sacrifices eh. So hindi natin yun pwedeng i-compare kasi iba-iba tayo and iba-iba din tayo ng ways ng pag-adapt, 'di ba? Pero isa sa talagang natutunan ko all throughout these years is huwag kang mag-dwell doon sa mga negative, sa mga bad vibes na meron sa paligid mo, sa mga napapanood mo, nababasa mo, nakikita mo, 'di ba? Kasi hindi naman natin makokontrol yung ginagawa ng ibang tao, 'di ba? Yung mga actions nila, we cannot control that eh, 'di ba? Pero ang kaya nating i-control is kung paano tayo magre-response dun sa ganung situation, 'di ba? So piliin mo na lang tignan yung mga positibo sa lahat ng bagay na bakit ba 'to nangyari? Kasi 'di ba minsan nagdadwell tayo, bakit sa akin 'to nangyari? Bakit ganito? 'Di ba, iiyak, magmumukmok, and mako-consume ka. Maninega ka, 'di ba, mababad vibes ka, masisira yung araw mo. So, wag na lang, 'di ba? Kasi time is precious, 'di ba? Time is gold. Sabi nga kanina ng coach namin, time is money. Definitely, of course, 'di ba? So, sayang yung oras natin sa mga ganon. I-focus na lang natin sa mga mas makabuluhan, no? na bagay. Ayun. So, ayun nga. And isa sa naging strategy ko dyan, 'di ba? Siyempre tayo, yung cellphone talaga is, ano na natin yun, kabiyak na natin, 'di ba? Laging dala-dala. Ayun, nawala. So, ayun. So, isa nga sa naging tip ko or naging strategy ko para hindi ma-bad vibes yung araw ko, 'di ba, is hindi agad ako nag-open ng phone pag morning. So, hinahayaan ko munang iset ko yung rhythm ko sa umaga. Kapag okay na ako, saka lang daw na ako nag-o-open ng phone. Hindi yung pagkamulat ng mata, 'di ba, open ka na ng phone, cellphone agad, hindi. Kasi baka may mabasa ka, 'di ba? Or may makita ka na maba-bad mood ka lang, wag na, 'di ba? So, i-set mo muna yung energy mo para hatak yung the rest of the day mo. So far, no, nagiging effective naman siya. And that's okay, 'di ba? Kasi you have to protect your peace, 'di ba? Sa buhay natin ngayon na magulo na, ang dami nangyayari, lahat tayo may sacrifices, may problema and everything, challenges, ganyan, 'di ba? So protect your peace. Okay, so kakain muna tayo ng donut. This is my first donut. Yan. So, kakain muna tayo, guys. So, see you on my next vlog.